Good morning, Good afternoon, and good evening. Hi, I'm Wiz. Hi, I'm Ace, and welcome to Builders of Nation on Fire or Bonfire. At sa gabing ito, wini-welcome natin ang ating mga pastors, primary leaders, mga magulang, kabataan, at kung bago ka dito sa ating Bonfire Night, welcome ka dito. At wini-welcome din po natin ang mga OFW na kasama natin ngayong gabi. At sa pag-umpisa po ng ating Bonfire, sama-sama po na nating panoorin ang Bonfire Things to Remember. Here are your Bonfire Things to Remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! Ayan, so na-remind tayo sa ating Bonfire Things to Remember. So alam na natin yung mga do's and don'ts o yung mga dapat gawin at hindi dapat natin gawin habang tayo ay nasa live stream. And syempre, mahalaga na tayo ay nag-engage sa ating comment section. Amen to that. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa na sama-sama po tayong tamayo at sabayan natin ang CGS Philippines Worship Team sa pag-awit ng papuri para sa ating Panginoon. The greatest love that I found, it won't stop chasing me down. So I'll let you in, and I'll give you all of me. I step in, moving real close. My heart will forever be yours. I won't let go, and you won't let go of me. Here's my life, you can have it all. My affection belongs to you. You are all I want. You're all I want. My desire, Jesus, forever. And I will worship you. I'll worship you. My pursuit, Jesus, forever.
pursue Jesus forever. So praise God sa ating narinig na mensahe mula sa ating worship team. And ngayon, sa gabing ito, wag na wag tayo mag-multitask. Talagang focus tayo sa pakikinig sa ating speaker dahil napakaganda ng mensahe ngayon sa gabing ito. So for our speaker for tonight, she is the head coordinator of School of Process and she is the loving wife of our senior pastor. Let us welcome Pastora Adelia Henares.
Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi mga ka-bonfire. Sa gabing ito, ang Panginoon muli ay kakatagpuin natin sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita. At nawa ang lahat sa atin ay prepared sa gabing ito. Nandiyan yung ating notebook, nandiyan ating ballpen, kung gusto nyo mag-note sa notebook, or andyan mga gadget ninyo. Okay? So, sundan nyo lang ang ating pag-uusapan sa gabing ito. Bago ang lahat, tayo ay manalangin. Father God, maraming salamat po sa gabing ito. Samahan mo kami sa aming pag-aaralan sa iyong mga salita. Nawa ito ay magbukas sa aming kaisipan, kamalayan, Panginoon, patungkol sa aming paglilingkod sa iyo, patungkol sa aming pakikipagrelasyon sa iyo, pakikipag-communicate sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang sumama sa amin, Banal na Espiritu Santo, gamitin mo ako, Panginoon, sa gabing ito, at naway tulungan mo ako to deliver yung message mo na mas malinaw para sa aming lahat. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So, muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa gabing ito, may pag-uusapan tayo, no? Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagiging worker sa kingdom ng Panginoon. Ayan. Ang team ko sa gabing ito, ang naisip kong team, pinamagatan kong skilled workers in the kingdom of God. Skilled workers in the kingdom of God. Pag sinabi nating skilled workers, ito yung naging mahusay sa isang particular na trabaho. Skilled worker siya, nagpakadalubhasa siya sa isang task, no, sa isang trabaho na kanyang ginagawa. So, ang ating text ay matatagpuan sa Ezra 7, chapter 7, verses 6 to 10. Ang sabi dito, sa Ezra 6, 7 to 10, this Ezra went up from Babylon, and he was a scribe, skilled in the law of Moses, which the Lord God of Israel had given. And the king granted him all he requested, because the hand of the Lord his God was upon him. Some of the sons of Israel and some of the priests, the Levites, the singers, the gatekeepers, and the temple servants went up to Jerusalem in the 7th year of King Artaxerxes. He came to Jerusalem in the 5th month, which was in the 7th year of the king. For on the first of the first month he began to go up from Babylon, and on the first of the 5th month he came to Jerusalem, because the good hand of his God was upon him. Verse 10, for Ezra had set his heart to study the law of the Lord, and to practice it, and to teach his statutes and ordinances in Israel. Ayan. So, makikita natin dito, no, sa Tagalog nga, verse 10 nila sa Tagalog, ang sabi, for Ezra, sa Tagalog, buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh, upang maisagawa niya ito at upang maituro niya ito sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Si Ezra ay isang scribe, no? Nabasa natin kanina sa verse 6. So, sabi doon, he was skilled in the law of Moses. He was skilled in the law of the Lord. In other version, he was a teacher well-versed. Sabi niyo, well-versed in the law of Moses. So pag sinabi natin skilled worker, it is an individual with specialized knowledge, training, or experience in a particular field or occupation. Sabi ni Mr. Google. No? Sabi doon, pag skilled worker ka, may specialization ka sa isang particular na task, no? At ang task na to, komplikado man ang task na ito, nagagawa mo itong effective, no? And efficiently. Nagiging effective ka dito kasi skilled worker ka nga. 'Di ba sa isang nagpapagawa ng bahay, kapag skilled worker ang nakuha mong laborer, hindi mo na siya kailangang bantayan. Alam niya ang ginagawa niya. So take note natin, pag sinabi nating skilled worker, individual with specialization. So, saan niya nakukuha ang specialization niya ito? Diba? Pwede sa formal education, sa school. Pwede sa pagiging on-the-job training niya. Or pwede nakukuha lang niya sa experience niya.
Ang skilled worker hindi na nga bantayin, no, ng kanyang foreman kasi alam niya yung ginagawa niya. Sa spiritual sense, ang skilled worker of the kingdom of God is the same. Parehas lang, dapat aral siya, dapat train siya, dapat experience siya upang maging effective siya na worker sa kaharian ng Panginoon. Balikan natin si Ezra. Ezra set his heart, other version, devoted himself, other version, determined himself, committed himself, same thoughts, pareho ang meaning. Bakit siya committed to study of the law of the Lord? Para ba sa fame? Para ba sa wala lang? Type lang niya na magpag-aaralan to? Kung mapapansin natin, he set his heart to study the Lord, the law of the Lord. Una, to practice it, no? Hindi para maging sikat siya, para maging dalubhasa siya sa talino lang. Hindi. Matapos na mapag-aralan ito, he practiced it. Ibig sabihin, ipinamumuhay niya ang nababasa niya. And after niya maipamuhay yung binabasa niya, tiniteach niya ito sa mga tao. Teach it to people, sa mga Israelites, no? Yan. So, yan yung pinapakita sa atin ngayon as a skilled worker. Kailangan nag-aaral tayo. Kailangan meron tayo, well-trained tayo. At kailangan pinapractice din natin ito. Kasi pag hindi natin pinag-aralan natin isang skill, tapos hindi naman natin pinapractice, hindi natin, halimbawa, electrical. Okay, ikaw isang engineer, electrical, maalam ka na, pinag-aralan mo. So, hindi mo pinapractice ito, mawawala din to eh. Malilimutan mo rin to. At hindi mo rin to kayang ituro sa iba. Bakit? Hindi mo kasi pre-practice eh. Di ba? Ayan, pinag-aralan mo lang pero hindi ka praktisado. So, hindi mo kayang ituro. Ayan. Lalo na sa atin ngayon. Yan din yung yan din yung nangyayari sa Christian community. No, nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikinig ng preaching, nakikinig ng mga sermon ng pastor, no, laging nasa simbahay, on time, nasa cell group, laging ganon. Pero hanggang doon lang, pakikinig lang. No? Pag-uusapan na, gusto, given na yun eh, parang minimum. Lahat ganon. Kapag siya ay naging Christian, naging disciple, kailangan nasa cell group siya, nandun siya. Kailangan nasa simbahan siya, nandun siya. Kailangan nasa mentoring siya, nandun siya. Pero kapag usapin na making disciples, doon na nagkakaroon na arguments. No? May argumento na yan sa kaisipan. Kasi bukod sa pag-study ng salita ng Panginoon, kailangan ipinapractice natin ito. At kailangan, after natin maipamuhay ito, natutunan natin na ipamuhay ito, tayo naman ay gagamitin sa kapwa natin. Kaya nga gagawin tayong disipulo ni Kristo. Dito nata-traffic no? Ang discipleship. Pag-usapang discipleship, dito nata-traffic, ayaw na. Left the group na. Ayan, ganun nangyayari. Tapos, ito pa ang tanungan dyan. Sino leader? Ayan, di ba? Saan nag-originate yung system na yan? Sino ba pauso? Ayan, ang dami ng question. Bakit? Sa totoo lang, ayaw magpa-disciple. Sa totoo lang, ayaw ibigay yung buong buhay niya sa paglilingkod sa Panginoon. Yun lang yung katotohanan nun eh. So, sa gabing ito, open our hearts and minds na gusto natin lahat, no? Open natin yung heart and mind natin sa maririnig natin ngayong gabi. 'Di ba? Sabi nila, daig pa kayo ng Lord, daig pa kayo ng Diyos, kasi nag-aano kayo. Ang Lord nga maunawain ang Lord nga mabait, mapagmahal. Kayo ang lupit-lupit nyo. Pero kung pag-aaralan natin yung salita ng Diyos at pagkadidibdibin natin ito at i-meditate natin ito, intentional ang Panginoon. Sa atin niya sinasabi ito. Sa atin niya inuutos ito. Kaya dapat natin sinusunod. Ayan. So, ang ating tema ngayon ay skilled worker of the kingdom of God. So, bakit natin kailangan maging skilled worker sa kaharian ng Diyos? Number 1, point natin,
We are ambassadors of Christ. We are ambassadors of Christ. So pag sinabi natin ambassador, ikaw ay sugo, ikaw ay representative, ikaw ay padala. Okay? Ikaw ay padala ng isang, pag sinabi natin ambassador, padala ka ng bansa mo sa ibang bansa, sa isang foreign country. Then, i-represent mo ang iyong bansa. No? Anong trabaho ng ng ambassador? Ikaw yung magbibigay ng tawag doon, yung makikipag-communicate ka. Dadalhin mo yung bansa mo sa ibang bansa. Di ba? Yung kapakanan ng kababayan mo, pangangalagaan mo. Titingnan mo yung kalagayan ng kababayan mo. Ipagtatanggol mo sila. At ikaw yung magiging daan or tulay upang magkasundo, no, ang bansa mo at ang isang bansang pinagre-representahan mo. So, yun yung trabaho ng isang ambassador at marami pa. So, tingnan natin, no? Philippians 3:20. Bakit ambassador ka ni Christ? Okay, sabi sa Philippians 3:20, "For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait the Savior, the Lord Jesus Christ." No? Bakit ambassador ang tawag sa atin? Hindi ka taga-lupa, taga-langit ka. Sabi nga dito, our citizenship is in heaven. So, si Jesus Christ bumalik sa heaven, then ngayon, ikaw, ako, tayo, representative tayo ni Jesus Christ dito sa earth. Okay, at ano ang i-represent natin? Yung kingdom ni Lord. Ayan. Tayo yung mamamayan ng langit, ha? Kung kaya sa ayot sa gusto mo, you are ambassador. Bakit? Ano ang patunay na sa ayot sa gusto mo, ambassador ka ni Christ? 2 Corinthians 5:17. Sabi dito, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away, behold, new things have come." So, dito pa lang sa verse na ito, masasabi natin, kung nakipag-isa ka kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang. Wala na yung iyong lumang pagkatao. Isa ka ng bago. Okay? So, kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, ibig sabihin lang, ikaw ay ambassador ni Christ. So, i-represent mo si Christ dito sa mundo. Ayan. Kung sinasabi mo na Christian ka, disciple ka ni Christ, dapat bago kang nilalang. Dapat new person ka. Dapat yung old nature mo wala na. Ano ba yung dating pagkatao? Okay, ano ba yung nating pagkatao bago natin makilala si Christ? Dati kang babaero, dami mo chicks, ligaw dito, ligaw doon. Okay? Dati kang sinungaling. Ayan, dati kang corrupt. Ayan, dati kang nananakit ng asawa, dati kang nagnanakaw, nangungupit, yan yung buhay. Or dati kang aburido sa buhay, punong-puno ng takot, punong-puno ng worries, ikaw yon. Okay, yun yung dati mong buhay. Ngayon nakipag-isa ka na kay Kristo. Dapat isa ka ng bago nilalang. Ayon sa 2 Corinthians 5:20. Okay? So, 2 Corinthians sabi sa 2 Corinthians 5:17. Sabi naman sa 2 Corinthians 5:20, "Therefore, we are ambassador of Christ, as though God were making an appeal through us. We beg you on behalf of Christ, be reconciled to God." So, tingnan natin ha, nung nakipag-isa ka kay Kristo, nakipag-isa tayo kay Kristo, isa na tayong bagong nilalang, ibig sabihin, ang citizenship natin ngayon is in heaven. Since tayo ay tagalangit, because nakipag-isa tayo kay Kristo, tayo ay ambassador niya, sabi dito. At ang trabaho ng ambassador, ang trabaho natin ay, sabi dito, sabi sa Tagalog, "Kaya nga kami ay mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos." So ang trabaho natin is, tulungan ang mga tao makipag-reconcile sa Lord. Tulungan ang mga tao makapagkasundo sa Diyos. Yun yung
trabaho ng isang ambassador. Diba? Diyan sa 2 Corinthians 5:20, sabi doon, we are ambassador of Christ as though God were making an appeal through us sa pamamagitan natin. Nakikiusap ang Diyos sa pamamagitan natin na ang mga tao, pakiusapan natin, makipagkasundo kayo sa Diyos. Okay? Maging kaibigan nyo na ang Diyos. Makipag-relationship na kayo sa Diyos. So, sa panang paraan? So, isi-share mo yung gospel. Isi-share mo yung mabuting balita sa mga tao. Ayan. So, as an ambassador of Christ, dapat skilled ka. Diba? Yun ang sabi natin kanina. Kapag ambassador ka, kailangan skilled ka. Kasi hindi pwedeng ipapadala ka ng bansa mo sa ibang bansa na wala kang alam sa bansa mo, wala kang alam sa ekonomiya ng bansa mo, hindi mo alam yung plano ng Pangulo ng bansa, hindi mo alam kung ano yung ipagkakasundo mo sa bansang yon, sa pupuntahan mo, di ba? So, dapat alam mo, dapat skilled ka doon, dapat alam mo kung paano i-present ang iyong bansa, no, sa ibang bansa. So, dapat, sa spiritual sense, alam natin i-represent ang heaven, ang kingdom ni Lord Jesus Christ sa tao. Ayan. Sabi nga dito, balikan natin si Ezra, di ba? He set his heart to study the law of Moses, to study the law of the Lord, to practice it, and to teach it to people. So, kung ikaw isa ng bagong nilalang, dapat, nakipag-isa ka kay Kristo, bago kang nilalang, dapat i-represent natin, dapat i-represent mo ang kingdom ni Lord dito sa tao. No? I-represent natin kung paano ba mamuhay na parang nasa langit ka na. Okay? Sa langit ba may inuman? Sa langit ba may sugarol? Sa langit ba may awayan? Sa langit ba may corruption? Wala. 'Di ba? Hindi practice ng kalangitan 'yon sa langit. So, yun ang i-represent natin dito, na dito sa langit ang mga tao ay laging nagpupuri sa Panginoon. Ayan. I-represent po ang langit na ang mga taong pupunta sa heaven ay mga binago ng Panginoon. Nakipag-isa kay Kristo. Ang sinusunod ay kalooban ng Panginoon. At makikita natin kay Ezra, he set his heart to study the word and practice it. Una, nagawa niya sa sarili niya. Okay? Nag-aral siya ng salita ng Lord, pinag-aralan niya yung law of the Lord, and then pinamumuhay niya ito. Okay? Nakikita sa buhay niya. Same thing sa atin. No, nag-aaral tayo ng Word of God, araw-araw sinasabi na ating leader natin, mag-devotion, magsimbahay, mag-take note, mga ganyan, di ba? So after natin gawin nun, kung isang utos ang nabasa natin, sundin natin. Ano yung sinasabi ng Panginoon? Sundin natin. I-practice natin. Nang sa ganon, madali nating ibahagi, no, sa ibang tao. Mahirap kasi i-share ang gospel na ikaw mismo hindi sold ka sa gospel na Lord. Ang hirap i-share ng isang bagong buhay kay Kristo na ikaw ay isang hindi binago, na dati ka pa ring bungangera na babae, dati ka pa ring chismosa, dati ka pa ring babaero, dati ka pa ring sabungero, diba? Tapos sasabihin mo, dapat pagbago ka nila lang, hindi ka na nagsusugal, hindi ka na umiinom, nakikita ka sa kanto, may kainuman. O diba? So hindi natin kasi masyadong siniseryoso yung ganung salita ng Panginoon. Diba? Pero sinasabi sa atin dito na kapag isa ka ng bagong nilalang, kapag nakipag-isa ka na kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang. At kapag tayo isang bagong nilalang, wala na yung old nature natin. At dahil doon, gagamitin tayo ng Lord. No? Magiging ambassador ka na ni Kristo. So, i-represent mo ang heaven dito sa earth. So sa heaven, o pag-usapan natin ng heaven, paano natin i-represent si Christ? May re-represent ba natin si Christ kung andun pa yung dati nating pagkatao?
May represent ba natin ng si Christ kung ang ating kaisipan ay hindi binago? Mahirap, di ba? Yan. Sabi sa 1 Peter chapter 1, 14 to 16, ayan, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. But just as He called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. So si Lord nang nagsabi, sinabi ng Lord, I am holy. Because I am holy, kailangan maging holy din tayo. Ang sino mang, sabi dito, kung obedient children ka ng Panginoon, sabi dito sa verse 15 or 16, no? 1 Peter chapter 1 verse 14, as obedient children, huwag ka nang makiayon sa mga evil desires. Sabi dito, nung dati ganun ka, no? Huwag ka na makiayon sa mga evil desires. Ano ba yung mga evil desires? Yung mga masasamang gawa. No? Nabanggit na natin yung ilan. Diba? Adultery. Evil desire yan eh. Lust of the flesh. No? Yung makakita ka lang ng sexing babae, iba na yung nasa sa isip mo. Kapag nakakita kang magandang poging-poging lalaki, iba na yung naiisip mo. No? Nagdi-daydreaming ka na kunwari, boyfriend mo na yung poging yun. No? As if na may boyfriend ka na. Diba? Yun yung mga evil desires eh. Diba? Na dapat nakokontrol na. Kapag wala na. Kapag tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. Bakit? Kasi ang tumawag sa atin ay holy, kuya dapat maging holy tayo. Yun yung heaven. Yun yung i-represent natin sa tao. We cannot be His ambassador kung hindi tayo well-trained. Okay? Well-trained saan? Well-trained sa kanyang word. Kaya kung mapapansin ninyo, lagi kayong sinasabihan ng leader, lagi tayong sinasabihan ng leader natin, mag-devotion. Kasi direct contact natin sa Lord yan eh. And kapag faithfully ginagawa natin yon, prayerfully ginagawa natin ang ating devotion, hindi natin namamalayan, binabago tayo ng Panginoon unti-unti. Diba? So, well-trained tayo saan? Hindi lang sa kanyang salita. Dapat train tayo ng mga taong pinagkatiwalaan ng Lord sa atin to supervise us. Doon natin nakukuha ang training eh. Doon sa mga taong pinagkatiwalaan ng Diyos to supervise us. Sino yan? Yung leader mo, yung pastor mo. Di ba? Ano pa? Well-trained tayo sa mga dinadaluhan nating mentoring, no? Conferences. Seryosohin natin yun. Huwag tayong pupunta sa conferences, mentoring, for the sake of attendance, for the sake of pumunta lang, for the sake of gusto mo lang. Pumunta tayo doon para matrain tayo, para maging better ambassador tayo ni Christ dito sa heaven. Kasi ipapractice natin yun eh. Kasi gagawin natin yun eh. Kasi ituturo natin yun. Okay? So, kaya mahalaga as ang ambassador of Christ, well-trained tayo, di ba? Ayan. Alam nyo, mahirap kasi yung tinanggap mo lang si Christ, sasamba ka, uuwi ka, then magpapagamit ka kay Kristo. Mahirap po yun. Okay? Mahirap yung tinanggap mo lang si Christ, sumama ka sa mga believers, sasabihin mo, Christian ka na. Nire-represent mo na si Christ. No? Sa campus mo, sa tahanan mo, sa workplace mo. Mahihirapan ka kapatid kapag hindi tayo naging dalubhasa sa salita ng Diyos. Kapag hindi tayo nagpapaturo, nagpapatrain. Kasi, pagdating ng panahon, pag dumating ang matinding pagsubok, konting tukso lang, makakita ka lang ng magandang babae, makakita ka lang ng poging lalaki, may mag-alok lang sa'yo ng magandang trabaho na malaki ang salary, kaya mong ipagpalit ang paglilingkod mo sa Panginoon. Bakit? Hindi ka well-trained ng Word of God eh. Hindi ka well-trained ng mga taong, hindi ka nagpapatrain doon sa mga taong nagsusupervise sa'yo eh. Okay? Pinsan, ang nangyayari pa, nagiging doble kara. Ano yung doble kara? Yung bang, pag Sunday, holy ka.
Pag Sunday, hindi ka makabasag pinggan. Pero kapag wala ka sa church, hindi Sunday, Monday to Saturday, ikaw yung nagwawala sa kalsada, nagwawala sa campus, ikaw yung maingay, ikaw yung bangka sa kwentuhan na walang kapararakan, walang kabuluhan. Diba? So mahirap po yung ganun. Kaya nga sabi dito, si Ezra, Ezra set his heart to study the law of the Lord and practice it. Dapat ipinamumuhay talaga. Mahirap kasi na nag-aaral tayo ng Word of God, tapos hindi natin ipamumuhay. Tayo rin ang mahihirapan. Okay, yun yung dahilan bakit kailangan skilled worker tayo ng Panginoon. Dahil ambassador ka, ambassador ako, ambassador tayo ni Kristo. Okay, number 2, we are God's co-workers. Co-worker, co-laborer, kamanggagawa, no? Hindi ka nag-iisa in building the kingdom of the Lord. We are working together alongside God. Ibig sabihin kasama ang Panginoon sa pag-work natin, pag-build ng kingdom of God dito sa heaven. Sinimula ng Panginoon ang kanyang ministeryo. Umakyat sa heaven. Ngayon, tayo ang gagawa nun. No? Nakasama siya. Hindi tayo nag-iisa. Nakasama siya. Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 3, verse 9. Okay? Tingnan natin sa 1 Corinthians. Sabi dito, for we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. NASB version. Sa NIV version, dito ko po siya kinuha. For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. So ano ang background nito? So, kunin natin yung background sa Korinto. Sabi sa verse 1 ng Korinto, chapter 3, and I, brethren, could not speak to you as to spiritual men, but as to men of flesh, as to infants in Christ. Okay? Sabi doon sa NASB nga, I could not address you as people who live by the Spirit sa NASB, but as people who are worldly, mere infants. So, ang Korinto kasi may katigasan po ng ulo. Ito yung Kristiyano na matigas ang ulo. Maraming argumento, maraming excuses, maraming dahilan. May ganito sa Korinto. And sinabi ni Pablo na I could not address you as people who live by the Spirit of God. Kasi mga infant kayo. Kasi mga worldly kayo. Kasi mga carnal kayo. Ang sakit, sabihan kayo ng ganon. Yun ang sinabi ni Pablo. Anong dahilan? Verse 3. Sabi sa verse 3, nananaig. Sa verse 3 kasi, nananaig pa sa kanila ang laman. Fleshly pa sila. May inggitan, may awayan, may selos, may kampi-kampian, may division sa loob ng church to. Okay, ang senaryo nito sa loob ng church, merong ganun. Kaya nako, mga leader, cell leader, mga pastor, pag mayroong mga ganito, ibig sabihin ang nasa loob mga fleshly, mga karnal, no? Hindi pa sila mga namumuhay ayon sa Espiritu. Sakit, no? Ayan ang babantayan natin. Okay. Kaya ganun sinabi ni Pablo sa kanila, sa Korinto. Okay. Paano sila nag-aaway-away? Ayan. Sa verse, tatalon na ako ang binasa ko kasi hanggang verse 3, sabi, ito, bakit fleshly sila? You are not fleshly and you are not walking like mere men dahil sa ginagawa ninyo, dahil nag-aaway-away kayo, dahil may selosan kayo, hindi ba makalaman yan? Sabi ng ganito, sinasabi ninyo, sabi dito, I am of Paul, I am of Apollos. Are you not mere men? Hindi ba fleshly yan? Hindi ba, taong walang spirito, walang Panginoon? Nag-aaway-away kayo? What is Apollos? What is Paul? Servants through who you believe, even as the Lord give opportunity to each one. Ibig sabihin na si Apollos, si Pablo, sino ba sila? Mga servants din sila ng Panginoon na ginagamit ng Panginoon
Para ano? Para spread yung gospel, para i-build yung kingdom. Diba? Ayan ang 1 Corinthians chapter 3 to 5. So, ayon sa ating text, tayo ay sama-samang maglilingkod sa Kanya. Okay? Sabi kasi dito, I planted, sabi ni Paul, Apollos watered, but God was causing the growth. So, tayo lahat si church, tayo lahat na kabilang sa isang iglesia, God's co-worker tayo. Dapat nagsasama-sama tayo to build this kingdom. Hindi tayo nag-aaway. Hindi kayo nagseselosan. Bakit si laging kasama ni pastor? Ba't ganito laging kausap ni leader? Bakit si ganito? Daming di ba, argumento. Walang ganon. Kasi pare-parehas tayong servant. Sabi dito, I planted, sabi ni Paul, Apollos watered, but God was causing the growth. Ang Diyos ang nagpapalago. Ayan. So, sabi dito sa ating teksto nga, sama-sama tayong maglilingkod sa Kanya. Sinimulan niya, nagturo siya, nagpagaling siya, di ba? Nagpalaya sa mga demonyo, and then bumalik siya sa heaven. Pagbalik niya sa heaven, sabi niya, hindi ko kayo iiwanang mag-isa. Sabi niya, ipapadala ko ang promised Holy Spirit, okay? To teach you, to comfort you, to lead you. Kasama na rin ako doon. So, ililid niya tayo saan? Sa Great Commission. Kasi ito yung iniwan niyang task sa atin. Ang Great Commission, the vision. Alam na natin lahat yan. Ano yung Matthew 28:19-20? Ito yung trabaho na iniwan sa atin ng Panginoon. No? Sabi doon, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Ayan. Diyan tayo ngayon. Ito yung task natin. Paano tayo naging God's co-worker? Kasi may hinabilin ang Panginoon sa atin. So, hindi lang yung magbabago ang buhay natin. Hindi lang yung sasabit natin yung sarili natin sa Panginoon. Hindi lang yung ikukumit natin ang buhay natin sa Lord. Meron siyang iniwan na task sa atin. Okay? Kaya nga, we are God's co-worker. At ito yun, yung Great Commission. Sabi doon, go. Pag sinabing go, share the gospel. Share the good news. As disciple of God, hindi tayo hihinto dito. Walang hintuan ang pag-share ng gospel. So, walang argumento na bakit kailangan mag-share ng ebanghelyo? Ba't kailangan kumausap ng tao para i-share ng ebanghelyo? Utos nga siya eh. Ito yung task na iniwan sa atin ng Panginoon. Go, share the gospel. No, ibig sabihin ng go dyan. Hindi siya isang argumento. So, wag nating pagtalunan yan dahil isang utos siya ng Panginoon. Okay? Binigay ang instruction ni Jesus Christ na ito sa atin lahat. Hindi kay pastor lang. Hindi kay leader lang. Mismo si Jesus Christ ang nag-iwan ng instruction na ito sa atin lahat. It is a command, therefore, we have to follow it. Walang question dyan. Word of God to. Hindi to galing kay pastor, hindi to galing kay leader. Okay? So, bakit ka nakikipagtalungan kay pastor? Di ba? Minsan may nakikipagtalungan. Bakit kailangan mag-gospel? Sabi, bakit kailangan mag-share ng gospel? Kasi ito yung first step eh. Ito yung unang hakbang to salvation. At hindi natapos sa go. Ano ang next? Make disciples of all nations. No? Ang nation dito, una, hindi siya tinutukoy na bansa. Tinutukoy dito ay mga tao. Okay? Tinutukoy dito ay mga taong lost, hindi pa nakakilala sa Panginoon. Okay. Wala kasing isinilang na disciple na agad ni Kristo. We have to make him disciple. No? Kailangan gagawin natin siyang disipulo ni Kristo. Kailangan tutulungan natin siyang maging disciple ni Christ. Kailangan ma-shape ang buhay niya na maging katulad ni Kristo. Okay. Katulad na na-experience mo ngayon. Bakit ka leader? Bakit ka nandyan? Because willing ka na ma-disciple. Diba? Ayan.
We have to mold them, shape them sa tulong ng Holy Spirit to help them to start their new life in Christ. Yun yung task natin sa making disciple. Tulungan sila to start their new life in Christ. Ano ba yung new life in Christ nila? No? Magkaroon sila ng katiyakan sa kanilang kaligtasan. Magkaroon sila ng tamang kaisipan patungkol sa pagiging lordship ni Christ. No, pag sinabi natin lordship, Lord natin si Christ, ibig sabihin wala na tayong ibang papanginoonin, kundi ang Panginoon lang. Siya lang yung susundin natin. 'Di ba? Ayan. So, go and make disciples of all nations. Then ang next to it is baptize them, no? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bakit kailangan ang baptism? Kasi first step ito to declare to the world na nakipag-isa ka na kay Kristo. Ang baptism kasi declaration natin na okay, ito na ako, nakipag-isa na ako kay Kristo. No? Ang dati kong pagkatao, wala na. Mamamatay ako ang dati kong pagkatao. Symbolize kasi yung immersion sa water na namatay na yung dati mong pagkatao at pag-ahon mo, isa ka ng bago nilalang. Pero hindi ibig sabihin, bago ko na agad-agad nun. There is process. Okay? Pagdating sa change. And now, the journey begin. Ito na. Teaching them to observe. Ibig sabihin, ito na yung practice. Teaching them to observe all that I commanded you, and the promise, I am with you always, even to the end of the age. So, kung makikita natin yung Matthew 28:29, Matthew 28, no, verses 19 to 20, making disciples, sabi doon, teaching them. So, hindi natapos doon sa sinara mo ng gospel, i-make disciple mo siya, yayayain mo siya sa church, tapos na, hindi. Teach them. Kung kaya, balikan natin si Ezra, no? He set his heart to study the word or the law of the Lord and practice it and to tell it to people. Ito na yon, di ba? Teach. So, iti-teach muna sa tao, tuturo mo na. Diyan na magsisimula yung journey mo. Journey niya sa discipleship. Okay. Ang promise, I am with you always, even to the end of the age, sa mga gumagawa sa vision. Okay. Ang Lord, ang Holy Spirit, no, siya ang kasama natin. Bibigyan tayo ng power ng Holy Spirit. Yun ang pangako, di ba? Bigyan tayo ng power of the Holy Spirit to stand, no, any obstacle in reaching out the lost, no, and make them disciple of Christ. So remember this. Walang paligsahan pagdating sa pag-making disciples. Walang paligsahan sa pagwiwin ng soul. Walang paggalingan. Pasunuran lang ito sa Lord sa paggawa ng vision. Pasunuran lang ito mga kapatid. Walang paggalingan dito. Bakit? We are God's co-worker to build His kingdom. Okay? Kasama natin ng Lord dyan. So, dapat wala tayong takot. Number 3. We are builders of nation on fire. Ayan na. We are builders of nation on fire. Bakit builder ka ng nation? Okay. Kasi, kung tutuusin, maraming tao ang magulo ang buhay. Kung mapapansin natin, at kung may makakausap kayong mga tao, no, makakakwentuhan, maraming tao magulo ang buhay, wasak ang buhay, ang pamilya, bigo, maraming takot, worries, balisa, fear of the unknown, no? May kinatatakutan. Di lalo na ngayon sa mga balibalita sa kapaligiran, no? Lalong natakot. Kung kaya, kailangan ng builder. At ikaw yon, kapatid. Mga engineer kayo ng buhay ng tao. Okay? 'Di ba? Ang mga tao sa paligid natin, meron silang maayos ang buhay nila, masaya sila. Pero at the end of the day, may missing link, may kakulangan. Yun minsan ang hinahanap nila, kaya nagkagulo-gulo ang buhay nila. Kung saan-saan nila hinahanap yung missing link. At ang missing link na yon ay yung natagpuan mo. Natagpuan ko. Natagpuan natin lahat. Si Christ. At yun yung dapat natin i-share. At yun yung dapat natin ituro sa mga taong wala pa relasyon sa Panginoon. Diyan ka nila
Kailangan, mga kapatid, mga igsuon sa Ginoo, no? Kailangan tayo, no, ng mga tao sa paligid, yung mga wala nang pag-asa sa buhay dahil sa Panginoon, punong-puno ng pag-asa. You are the builder of one's life, no? Katulad nga sabi ko, engineer ka para tulungan ayusin ang buhay nila. And to do that, you need to be skilled, no? Bakit marami ang nahihiyang mag-share ng gospel? Bakit marami ang nahihiyang mag-lead ng tao sa Lord? Kasi hindi siya skilled. Kasi iniiwasan niya yung training. We have life class. We have destiny training. Iniiwasan. Doon tayo hinuhubog eh. Doon tayo nagiging skilled. So, yakapin natin yon. Kung nais natin magamit, no, sa pag-reach out ng mga lost people. Kung meron kang compassion, sasarilinin mo lang ba yung sarap ng buhay na meron ka ngayon kay Kristo? Dapat share natin yan. Dapat well-trained tayo para sigurado tayo sa ginagawa natin para hindi kayo nahihiya. Kung magpapatayo ng bahay ang isang tao, no, kukuha ba siya ng tao na marunong lang maghawak ng martilyo at magpuk-puk-puk-puk-puk lang dyan, lagari lang dyan, baka anong bahay ang mangyari, magawa niya. Siyempre, kukuha ka ng skilled worker. Okay? So, ganun din, no? Tayo na ginagamit ng Panginoon, kayo na ginagamit ng Panginoon upang ang buhay ng tao ay mabago, kailangan skilled ka. Kailangan naranasan mo muna, no, yung pagbabagong yan. So, paanong paraan? Pagkaaral mo ng salita ng Diyos, practice it. Ipamuhay natin ano man natutunan natin sa Panginoon. No? Huwag tayong yung ito gusto ko, ito hindi ko kaya, ito lang kaya ko. Hindi dapat tayo pili-pili sa pagsunod sa Panginoon. Dapat mahal natin ang Panginoon with all our heart, sundin natin siya with all our heart, wholeheartedly. Okay? Sabi nga sa Ephesians 5:8. Ito ang Ephesians 5:8, di ba? Dati, tayo ay nasa darkness, but now you are light. Walk as children of light. For the fruit of light consists in all goodness and righteousness. So, di ba, dati tayo nasa kadiliman, ano ba ang dati nating buhay? Katulad na pag-usapan natin kanina. Di ba? Dati tayong walang Kristo. Dati tayong walang salvation at all. Hindi natin alam yon. Kung ano-anong pinagagawa natin sa buhay, di ba? Sabi dito sa Ephesians 5:8, walk as children of God. Mahirap ba yon? Mahirap kung tayo lang. Pero, hindi siya mahirap kung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, kung tayo ay puspos ng banal na Espiritu Santo kasi siya yung tutulong sa atin, no? The promised one, ang Holy Spirit, tutulong sa atin. Siya yung permanent guide, permanent teacher, nagsil ng salvation natin. Okay? At siya yung nagbigay sa atin ng power to spread the gospel of the good news of salvation. So, with that, we will build this nation on fire. Bakit? Kasi ikaw mismo na-build ka na eh. Di ba? Na-build ka na ni Christ. Na-build na yung buhay mo. Naayos na ng buhay mo. May ginamit ang Lord. Di ba? Para ayusin yung buhay ko, ayusin ang buhay mo, ayusin ang buhay ng lahat. May ginamit ang Lord. Now is the time na ikaw naman, kapatid, ang magamit ng Panginoon para sa buhay ng iyong kaibigan, sa buhay ng iyong katrabaho, kaklase, di ba? Na iyong pamilya, na iyong mga kamag-anak. Okay? Yan. So, balikan muli natin si Ezra. He was a skilled scribe in the law of Moses. Kaya ko siya pinapaulit-ulit. Gusto ko laging nasa isip natin, no, na ang isang skilled worker ng Panginoon, kailangan siya, he set his heart, devoted himself, determined to study the law of the Lord, to study the Word of God, His principles. No? Kailangan pag-aralan natin yan at ipamuhay. Hindi siya titigil doon, kundi ipamuhay natin doon so that we can teach it to
to other people. Okay? Yun. Yan yung secret ni Ezra. And the king granted him all he requested because the hand of the Lord his God was upon him. So mahirap ba maging bonfire or builder of the nation on fire? Hindi. Mahirap bang maging God's co-worker? Mahirap bang maging ambassador ni Christ? Hindi. Because nandiyan ang Holy Spirit. Nandiyan ang Lord God. Yung kamay niya ang siyang gagabay sa atin, no? Para magawa natin yung mga bagay na pinagagawa niya sa atin. Okay? So, haharap tayo sa tao, sasabihin natin na makipag-reconcile sila sa Lord, sasabihin natin na God loves you, sasabihin natin God provides, sasabihin natin God is our healer, tapos tayo, hindi natin kilala ng lubusan yung Lord natin na healer, na provider, tapos pagdating ng mga trials, tayo ay tatalikod din. So, anong klaseng ambassador ka? Anong klaseng ambassador tayo? Anong klaseng God's co-worker tayo? Anong klaseng tayo, builder of the nation, kung ganun tayo? So, dapat skilled tayo. Dapat magpaturo tayo sa Lord, sa Kanyang salita. Magpaturo tayo sa mga, magpa-guide, magpaturo, magpatrain tayo sa mga taong nagsusupervise sa atin. Mga leader natin, pastor natin, di ba? Pumasok tayo sa mga training school natin. No? Sa CGS Philippines, meron tayong life class. Okay? Dito sa system na pinasok natin, meron tayong life class. May destiny training para alam natin yung ginagawa natin upang ma-build natin yung kingdom ni Lord dito sa earth na effectively and efficiently. Amen? Yan. So, ngayon, masasabi mo na legit na ano ka, builder of the kingdom of God. Masasabi natin na legit na skilled worker ka ni Lord. Diba? So, mga kapatid, naisip ko na i-share ito kasi ang ganda ng buhay ni Ezra na he set his heart sa law of the Lord and he practiced it. Hindi lang niya in-study yung word of God, the law of God, kundi practice na ito. At hindi siya nahinto doon. He teach it to the Israelites. So, ganun din tayo. Ano man yung naranasan natin ngayon, sa Panginoon, dapat ibahagi natin ito sa iba. At makita nila sa buhay natin. Mahalaga yun. Yung message nga, yung message nga nung nakaraan linggo, nung Sunday, dapat maging witness tayo ni Christ effectively. Dapat maging witness tayo ni Christ, makita sa buhay natin to. Walk your talk, kung anong sinasabi natin. Okay? So, in conclusion, sabi dito, we are called to serve God not according to our own concept of service, but as His ambassador. So, minsan kasi pagsiserve natin sa Lord, may sarili tayong konsepto ng pagsiserve. Ano yung sarili nating concept ng pagsiserve? Kapag may time, magsiserve sa Lord. Kapag walang trabaho, pwedeng mag-serve kay Lord. Kapag simbahay, pwede naman malate. Diba? Pero sa work, hindi pwedeng malate. Mga ganun ba? May sarili tayong concept of service eh. Pero sabi dito, sa conclusion natin, we are called not to serve God, not according to our own concept of service, but as His ambassador, working with Him, skillfully build His kingdom, To skillfully build His kingdom. Okay, katuwang natin siya. Working with Him to build His kingdom skillfully. As we follow and obey His command to fulfill the vision, we are setting our nation ablaze with the fire of the Holy Spirit. As a skilled workers of Christ, the transformation of lives is drawing near, beginning with us and spreading throughout our nation. So, ito yung magandang bagay na mangyayari sa buhay natin kapag tayo ay skilled pagdating sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Handang-handa tayo dito na masiset natin yung ating nation. Hindi lang yung mga tao dito. Muli, yung nation natin magiging on fire because we have the Holy Spirit eh.
kakayanin natin eh. Gusto natin ng nation transformation, magsimula sa atin. Pag nagsimula sa atin, pamuhay natin yung mga natutunan natin mula sa salita ng Diyos, and then tell it to people, teach it to people. Amen po ba? And I hope and I pray na ready tayong lahat na gawin to. So, before mag-end tayo, let us close in prayer. Father God, maraming pong salamat dahil pinaalala mo sa amin muli na kailangan namin na maging mahusay na manggagawa mo. Hindi lang kami basta-basta, Panginoon, na tinawag mo, niligtas mo, gagawa sa kingdom mo na parang wala lang, na parang ordinary people lang. Dapat, Panginoon, skilled worker kami ng iyong kingdom dahil i-represent ka namin. Lord, ang bawat isang naririto, I pray na maging buhay namin ang wholeheartedly na pagsunod sa iyo, na buong buhay namin, mai-commit namin sa iyo, mai-submit namin sa iyo, and very willing to follow you, to obey your command, Panginoon. And this is to spread the good news, Panginoon. Ito yung pinaka-iniwan mo sa amin task, Panginoon, dahil gusto mo na marami ang makakilala sa iyo at magkaroon ng kaligtasan. Kaya sa gabing ito, Panginoon, ikaw ang kumilos sa bawat puso ng mga nakikinig, mga naririto, Panginoon, sa bonfire. And I pray na ikaw din, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa to be determined, no, to work in your kingdom. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat. Cover us all with your precious blood. In Jesus' name I pray. Amen and amen. God bless. Dalangin ko'y may balik, pananabik sa iyong piling. Noong unang natagpuan, inilang kaligtasan. Sa krus ko na kami tunay na pag-ibig. Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan, sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan. Sa'yo ko lang nadarama, O Ama, ako'y nagbabalik. Panginoon, hindi na alis. Dalangin ko'y may balik, pananabik sa iyong piling. Noong unang natagpuan, inilaan kaligtasan.
kamalasan, sa krus ko na kami. Tunay na pag-ibig, Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan. Sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan. Sa'yo ko lang nadarama, Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan. Sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan. Sa'yo ko lang nadarama, O Ama. Ako'y nagbabalik, Panginoon, hindi na aalis. Ako'y nagbabalik, hindi na dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Nandito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lang, Ama. Nandito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Nandito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lang, Ama. Nandito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Nandito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lang, Ama. Nandito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Nandito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lang, Ama. O Ama, ako'y nagbabalik, Panginoon, hindi na aalis. Maraming salamat po, Pastor Adel, sa aming narinig na mensahe na iyong ihinatid sa amin ngayon sa gawing ito. So marami tayong natutunan, kaya i-post natin ang ating mga takeaways using This hashtag.
So praise God sa ating mga nakasama mula sa simula hanggang dulo ng ating gawain. And ini-invite ko rin pala yung bawat isa na wala pang cell group. So may mga leader tayo dyan sa ating comment section na handa kayong i-welcome sa kanilang mga cell group. And continually, we encourage everyone to support our social media platform, CJS Philippines Facebook page, CJS Philippines Bonfire Facebook page, YouTube, TikTok, and Instagram. Amen to that. Kaya iniimbitahan ko din po ang bawat isa na this coming Sunday, meron po tayong online simbahay ng 6 a.m. So Saturday pa lang, ihanda na po natin ang ating mga sarili, ang ating family, friends, and colleague na isama po natin silang manood sa ating gawain. So, thank you and God bless!